Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is part of Ghost Worldwide, part of OL Gang, ang Drill King ng Pinas. Let's all welcome Nate Man. Yo, what's good? This is Nate Man, Old Gang Red Boys Craw. Yes sir, maraming salamat sa paglapag dito sa atin sa studio natin sa Grey Matter, and malaking bagay sa akin to kasi nandito na nag-iisa ang Drill King ng Pinas. Salamat din sa imbitasyon, G. Cheers tayo dyan. Iba din talaga ang nabigay ni Nate Man sa sa drill scene, especially dito sa Pinas na kasi napag-usapan namin kanina, 'di ba? Parang hindi naman nakakahiya sabihin mo na ikaw yung pinakamagaling kung totoo naman talaga, 'di ba? Kung totoo naman, hindi nakakaya yun. Totoo naman eh. Ako naman talaga ang hari ng larong to. Let's go. Yes sir, yes sir. At saka kung may doubt kayo doon, labas kayo ng ano nyo. Labas kayo Patunayan nyo na mali yung sinasabi ko. Parang. Yun lang naman eh. Kumbaga, let it be inspiring. Huwag ka mayabangan. Tampasan mo. Lampasan mo yung ginawa ko, huwag kang mayabangan sa akin. Take it as a positive thing. Huwag nyo masyado isipin na negative thing na kahit kayo kung sa tingin nyo malupit kayo. Why not? Claim. I-claim nyo. Anyway. Sarili nyo na lang ang meron kayo, huwag paniwalaan nyo na. Anyway. Kamusta ngayon si Nate? Kung sa ngayon, sobrang maayos, masaya, ganyan. Daming bagong experiences. Yeah, mga ganun lang. I've seen na may bago kang project na which is yung Aryan Jessica. Yeah, parang iba yung tunog nun Iba yung tunog nun na I think parang, alam mo, binalik mo ko sa 2000s na vibe na you were talking about this girl. You were talking about yung experience mo sa kanya. Share mo sa amin kung ano yung tungkol sa bago. At saka kung hindi nyo pa napapanood yan, papap namin yan dito. Pakinggan nyo yung bago kong single, Aryan Jessica. Yung kanta na yun, tungkol siya dun sa first love and crush ko nung high school. At yung tunog niya medyo malayo dun sa mga usual na ginagawa ko, like drill and shit. Kahit yung sa love song medyo malayo din, pero yun, explore lang din talaga yung kanta na yun tungkol sa pag-explore ko sa sarili ko, pagkilala ko sa sarili ko, at pag-express ko ng pagmamahal ko sa tao na yun. I think nabanggit mo to sa podcast, Gani Dog, yung parang sa Twitter days ba yan na you were making music para ma-impress ata tong specific girls. Si Aryan Jessica ba yun? Yeah, yun. High school ako. Yeah. Nakausap pa rin ba to? Or nakausap mo ba lately? Yeah, nakakausap ko siya till this day. Word. Yeah. Bigyan mo naman kami ng konti na pwede mo i-share doon. Kasi ang galing eh. Kasi you were crush mo to nung high school. And ngayon na parang ilang years na yung dumaan. Tapos syempre, parang bagong sa dikat. Kamusta naman yan? Yung namin ngayon, relationship namin ngayon, okay kami. Like, good terms kami ganyan. Masaya. Lately, masaya talaga. Yun lang masasabi ko, masaya talaga eh. Tsaka kung gusto niyo yan, pakinggan nyo na lang yung kanta. Pakinggan nyo yung kanta para maintindihan nyo kung bakit ganito kasi si Nate Man ngayon. Yes, Nakangiti. Kasi nakikita ko na hindi pa yata naglalabas ngayon ng single mo talaga na kanta. Hindi pa ako naglalabas talaga ng project ko talaga na project. Kasi inuna ko yung mga artist na mataas na respeto ko sa craft at mga magagaling na artist. So, big shoutout kay Alison Shore, kay Nasty Kid, kay Jay Chilerong Ghetto, kay Rihanna J. Sila yung mga nakakolab ko nakaraan. Especially kay Goodies, syempre. Oo. Daanan natin yan mamaya si Kuya Goods. Yeah. Etong sa mga artists na to, mga big names na yan. Si Rihanna J, I think, upcoming. Pero she gave you the most views na nakuha mo ata. Which is yung... hindi naman. Hindi ba may mga hits naman ako ng solo talaga. At pero isa siya sa pinakamalaking impact talaga sa kalye. Dahil, love song na ganun. Sobrang love song talaga. Ano yung title ulit nun?
Dis na Malambing. Kung hindi niyo pa napapanood ito, papap ulit natin yan, Dis na Malabing. I think, nakita ko kasi nagsa-search ako kahapon, isang araw, parang sa YouTube. Parang, I think, yun yung pinaka-most views sa YouTube. Alam ko, lagpas na Spotify, pero sa YouTube, Sa parang, YouTube siguro. as of now, 29 million views yun nakita ko. Dami na. Grabe. And this is within ilang months. Mga 4 months. Di ba? Parang sobrang laking bagay na 4 months maaabot mo yung ganun amount of numbers. Nagulat ka ba nun nung nilabas mo yun? Medyo hindi namin siya, sobrang tadhana lang talaga yung parang nagsakatuparan ng project na yun. Sobrang gaan lang namin ginawa yun. Hindi mo masyado yun. Parang, I mean, may mga kanta kasi tayong binababaan talaga. Alam mo yun? Hindi namin pinagandaan yun. Basic lang yun. And in-expect mo na aabot sa ganong numbers yun? Hindi ko naman siya in-expect na gano'n, pero alam ko talaga na yung tao ma-appreciate nila yung kanta na yun. May ganong factor na ito eh. Parang, alam mo na mag-hit yung kanta kung ginanito mo yung topic. May formula ka ba na gano'n na ay gagawa ko ng ganitong kanta kasi kailangan mag-hit song, magganito? Wala akong formula pagdating sa kanta, na-express ko lang talaga kung ano yung nararamdaman ko sa kasalukuyan. Ganun lang ako gumawa ng kanta. Ayoko na masyadong planado dahil pag planado, nagiging parang, alam mo yun, nagkakaroon ng something na mali eh. So yeah, damdamin lang namin yung sumigaw dun. Pansin mo to, parang nasabuhan ko na rin to sa music eh. Yung pinaka-pinaghandaan mong kanta, alam mo yun, yung parang intricate shit mo, nag-bars ka pa, yun yung hindi pa saktong sumikat, pero yung parang, yung feelings mo lang, yung random lang na sa tingin mo, ay okay lang itong lalabas, yun pa yung sisikat eh. Pag nilalagyan mo kasi ng emosyon yung mga kanta mo, o kaya favoritism, no? Doon na-fuck up yung song eh. Like, kunyari may specific ka na kanta sa ginawa mong 10, may isa kang pinaka-favorite doon, tapos pinagandaan mo yung isa na yun, tapos hindi gumana, so masasaktan ka. So, expectin mo na lang na lahat ng kanta mo ay maganda. Disappointment yun eh, which is kinakain din ng artist yan eh. Artist, yeah. Kinakain ng artist ng disappointment na, kunwari tayo, pinaghirapan natin na matindi, tapos binigyan lang tayo ng 10,000 views, 50,000 views. Anong matitip mo sa mga artist na dumadaan sa ganun? Huwag kayong tumingin sa numbers. Like, ano ba talaga ang totoo mong nararamdaman doon sa kanta na yun? Ayun yung importante doon. Kasi, ang ending yun, numbers yun eh. Kumbaga, numbers nga eh. Kumbaga, hindi matatapos yun. Pero, kung paano mo tignan yung gawa mo, ayun yung nagmamatter doon. And self-expression ng music na, I think para sa akin na at least nalabas mo. Kasi feelings mo yan eh. Feelings mo yan na gusto mo i-share sa mundo regardless na mag-boom siya, mag-hit siya. I think malaking bagay na malabas mo lang siya. Kasi yun nga yung pag-usapan natin kanina, 'di ba? Parang behind the video na emotions mo, kailangan mo talaga express yan kasi pag hindi mo kinip mo yan, may ipon eh, may ipon yun. Big deal 'yon, big deal. And again, next nakita ko nag-post ka, I think this is last month na magbabalik daw si Nate Man sa drill. Totoo ba 'yon? Panoorin nyo na lang. Ayoko na masyado mag-spoil. Pero yeah, sino ba ang pinakamagaling nito? Ako kailangan ng laro kasi ako pinamagaling dito eh. Kasi may time na sinabi mo ayaw mo na mag-drill, di ba? Ba't napabalik si Nate? Ba't na lang napabalik si Nate? I don't know, pero masaya gawin yung drill eh. Pag may mga kumukulit talaga at gumaganap. Alam mo yun, masarap ipamukha sa kanila. Wala kang bilang. Ang drill ba? Kaya mo ba explain sa amin ng drill sa mga bago nanonood or sa mga walang idea? What is drill? Drill rap? Para sa akin, ang drill rap ay tungkol sa lifestyle ng mga taga-kalye talaga. So, kung hindi ka taga-kalye, wala kang karapatan mag-drill. Dahil wala kang totoong experience. Ako, masasabi ko na may mga experience din ako na hindi ko naman ipinagmamalaki na nagawa ko yun. Wala na akong magagawa. Like, ayun yung buhay na kinalakhan namin. May mga getong klaseng artist na ito. Hindi ko naman nila lahat. Gagawa ako ng kanta. Ako na lang example. Gumagawa ako ng kanta. Tapos sabihin ko, madami akong ganito. Pero hindi totoo. Anong dating sa'yo nun? Okay lang din kung minamanifest. Pero kung masyadong ginaganapan tapos hindi naman totoo. Like, stop the cap. Malaking bagay ba sa artist yon na dapat genuine ka sa mga lyrics mo? Pag totoo yung sinasabi mo, syempre nararamdaman mo din mismo eh. Sa sarili mo eh. Kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi. So pag hindi totoo yung sinasabi mo, singaw. Malaking bagay kaya sa mga fans yun no, na, uy, ba't ganyan siya, ganito siya. Pero sa totoo lang naman hindi. Kasi yun nga, sisingaw. Lalabas yan eh. Malalaman ng tao na, ay, hindi authentic to. Kahit maganda yung tunog, mismo. Kahit maganda yung yung fan base mo eh. Pag nalaman nila, ay fake pala tong inaano ko, I think
mawawala rin yun eh. Maraming mga artists ngayon nagpo-portray lang sila ng something na hindi sila o mga napanood nila yung mga sinasabi nila. Ayaw nila ngayon, karakter ng iba, paniniwala ng iba. Pero ako personally kasi, like, pag gumagawa ako ng kanta, based lang siya sa sarili kong experience. And authentic yung mga lyrics mo kaya madali siya isulat. May nagsabi sa akin nga na sa NPS, 'di ba? Shoutout kay Choi. May palabas ata kayong kanta. Yeah. Meron. Hindi ko alam kung kailan lalabas to, pero kung lumabas man pop natin. Ang title nun? San ka na ata? Nasan ka na? Yeah. Another hit song na inaabangan ko. Sabi nila sa akin, sobrang bilis mo daw nasulat yung lyrics mo nun. As in, pagka upo, sulat mga wala pang 30 minutes siguro. Yeah, wala pang Nagawa. Kasi totoo siya eh. Gaya ng sabi ko, ang kanta na ginagawa mo pag totoo ay madali lang. magaan lang siya gawin. Nakita ko sa mga pictures na si Steve. Hindi na kasi ako sobrang familiar sa mga new school na drill. Hindi ko kasi siya sobrang napapakinggan. Pero I know it's still there. May time kasi na era na sobrang lakas talaga ng drill dahil kay Nate man. Pero totoo lang lumakas talaga ang drill sa Pilas dahil sa'yo. Alam ko naman eh. Ramdam yan. Alam ko naman kung nagda-doubt yung mga tao na yun, wala eh. Facts eh. Totoo naman talaga eh. Nahilig ako sa drill dahil sa inyo. Sa Pilipinas ha. Alam na nila sa sarili nila yun. Easy. Yeah. Sa pictures, may kanta ba kayong bago? Gumagawa pa lang kami ng bagong kanta. Pero itong yung sinot namin nakaraan na may mga kumalat na pictures and videos. Like, kami pa lang siya dun. Yun ba yung red? Yung naka-red ka na Supreme na t-shirt? Yes. Drill song yun? Yeah, drill song. And that's a solo song? Yes. Ano title? Kahit daanan mo lang kami ng konti. Di ko alam kung anong title ko pero basta may lyrics ako doon na so, ang katamad ka nag-aangas. ayun. So, baka ayun, tamad na lang. Kasi mga tamad ko lang naman sila eh. What made you go back na ilabas yung kanta na yun or gawin yung kanta na yun? Maraming gumaganap na mga Kenkoy eh. Masaya kaya ipamukha sa kanila na, yo, Kenkoy ka talaga. Kailangan mo ma-fact check. Pero as someone na paved the way for drill sa Pilipinas, hindi ka ba proud sa mga gumagawa ng bago na parang, oy? I'm proud kasi experience nga nila yung gaya ng sabi ko, hindi ko naman pwede discredit yung mga ginagawa nila dahil lang ako ang pinakamagaling. 'Di ba? Like, suporta pa rin ako sa kanila. Pero kailangan lang natin sampalin ng katotohanan yung mga naggumaganap. Pero sa mga totoo dyan, tuloy nyo lang yan. Nasa akin ang support. May suporta ako sa inyo ibibigay at pagmamahal at respeto. Yung mga ganyan, Nate, kunwari, kiniklaim mo na ganyan. Hindi ka ba natatakot sa backlash niya na, uy, siya ba yung drill talaga ng Pinas? Ganyan. Sa mundo natin mga lalaki, normal naman na talaga magkaroon ng mga duda sa atin. So, ano pang bago? Ano pang bago kung magdududa sila doon? Like, simula sinilang tayo, ang dami na nating gera. Bilang mga lalaki, maging mabuti yung masama ka, may kakaharapin ka talagang type shit. So, and again, pag-share mo na lang, claim nyo na lang, yun na lang, claim natin na tayo yung pinakamalupit, tayo yung pinakamagaling. Kasi sino ba magsasabi niyan, di ba? Walang ibang magsasabi sa'yo noon o maniniwala sa'yo, kundi sarili mo lang talaga. Daanan natin itong mga bago mo naka-collaborate ha. Sige, si Nasty Kid, Downtown Q. Ibang mundo yun ha. Kumbaga QC to Pasay type shit yun. 322 Shumerda sila. Ayun yung grupo niya, 322 okay. Mali pala ako na ano. Okay, sorry. Tropa niya yung mga downtown. Tropa niya yung downtown pero hindi siya part ng downtown. Okay. 322 Shmurd. Ano title ng kanta niya ulit? Pasay to QC. Papap natin yan dito kung hindi mo na napapanood. Ano mo naman kami na parang working with different artists outside Ghost Worldwide. Dati pa kami magkaibigan ni Nasty Kid, like coming up days, sa mga gimikan, lagi kami nakita. Internet, mataas na yung respeto ko sa kanya sa mga crap niya, ganyan, kasi naabutan ko siya, lyrical rapper pa siya eh. So, may background din kasi ako ng pagka-lyrical dahil kila Looney, ganyan, dati lagi ako nakikinig sa kanila. Hanggang ngayon naman, si Looney. Narinig ko rin sa mga ng mga bars talaga. Kung bars talaga. Lalo na yung flow mo, mapaglaw yung flow mo. Yung mga ginagamit mong words maganda. Dati pa to isipin mo, We Outside Drilling pa to, nakita ko na, iba pa yung sa ngayon. Yeah. Yung mga love song kasi, kumbaga rin yung words na ginagamit mo, pero yung mga drill stuff mo, mas bars talaga yung bigay mo dun eh. Yes. Alison Shore, ano yan mga R&B legends sa Pilipinas yan. Oh, sobrang ngayon, yung project ko with Allison, sobrang tuwan-tuwa ako nun bilang yung batang ako, sobrang saya talaga nun dahil nakatrabaho ko yung pinapakinggan ko ng dati. Like yung mga yung mga kanta niya ang inaalay ko sa mga crush ko dati. So,
malaking factor sa akin. Sobrang saya ko nung naranasan ko makapag-work kay Allison. Yo, big shoutout kay Allison Shore. Pakinggan niyo yung single namin, Kung Sa Akin Ka Lang. Tap natin yan dito. Ang ganda rin nun ayun ba yung parang nasa kotse ka nun, di ba? Yun ba yun? Yung nasa kotse na vibes. Iba rin yung mga bigat. Kamusta ang katrabaho si Allison Shore? Sobrang gaan, sobrang galing, sobrang buting tao. Good energy talaga yun. Siya yung nag-message sa'yo? Actually, wala kaming message eh. Like, nagkita kami sa personal eh. Parang may isang TikTok event doon sa may poblasyon. Then, yun, nakasalubong ko sila doon. Sila nila Jason, si Jason Dacal, siya, yan, ganyan. Shoutout. Mga musikero ng Pilipinas. Doon kami nakapag-usap. Mga ilang araw, pumunta ako sa studio niya. Ang pansin ko kay na Allison Shore, ang ganda ng mga vocalization nila lagi, may mga double pa na ano. Ang galing kumaga nakakabilib siya kasi tayo, especially before, mga rapper lang tayo. Magra-rap lang tayo, diretso sila. May mga vocalizing pa, may mga octave shit pa. Sa hindi ko masyado maintindihan pero ang galing, 'di ba? Magaling. Mismong ako nahihiwagaan kung paano nila nagagawin yun, pero hindi rin natin pwede i-down tong pagka-rapper natin dahil malupit din talaga tayo. Exactly. Kanya-kanyang taste, kanya-kanyang music. Malupit pa rin naman tayo in our own way. Yeah. Magaling tayo sa paraan natin. Tayo ang pinakamagaling sa paraan natin. Si Robledo Timido, nasa parang nasa playlist ngayon yan, halos lahat. Kinakain niya ng charts ngayon. Shoutout. Bigyan niyo ng flowers ang tropa ko. Alam mo yan, pinasok ang laro din. Kinalampag. Very, very young pa rin yun, di ba? Parang I think, nung natanong ko si na Choyata, parang, I think, he's 19. Shoutout, dito si Robledo. Palabas yung album. Palabas yung album niya. Abangan niyo yung album niya, kasama ako doon. Kasama namin si Rihanna J. Nilabas na ng konti. Nilabas na bagya. Tatanungin na lang natin si Robledo pag luwapag na siya dito. Lalo na pag nalabas yung album. Probinsyana. Yun yung title, di ba? Share us something about that. Paano mo nakilala si Robledo? Dati ko pa kilala si Robledo. TikTok, kakasimula pa lang ng TikTok days. Like, may in-upload ako dati na video doon na parang nag-rap ako. Kami yung mga unang nag-start mag-upload ng mga kami nila Robledo Timido yun. Then yung kasama namin doon si Kido Tinya, medyo kalugar ko siya halos doon. Magkalapit kami diyan, may mga background na eto si Kido Tin yung karehas namin na nagsisimula ng mga rapper ganun. Internet rappers kami noon. Tap natin yan dito kung hindi niya pa napapakinggan. May music video ba to? Or lalabas yung music video niya. Actually, baka i-shoot namin bukas. Okay. Kung nalabas na yun at this time na kung nalabas tong podcast natin, sana panoorin niyo yun. Diretso, matik naman yun. It's a good song. Probinsyana, ba't Probinsyana? Parang nakikita ko, pinapost mo nung nakaraan sa status mo na I love Probinsyana. Mas masarap magmahal ng Probinsyana kaysa sa mga Manila girls. Kayo ba explain sa amin? Kasi yung mga Manila girls, para silang nasa Matrix na eh. Like, gusto nila yung lifestyle, ganyan. Gusto nila yung pakiramdam na magkaroon sila ng lalaking sikat. Pero wala naman silang inaambag. Diba? Alam mo yun? Kung alam mo yung ibig sabihin, no, na wala ka naman nalalagay sa table tapos gusto mo ng lifestyle na ganito. Sa tingin mo ba dapat ang partner mo lagi may maaambag sa'yo? Yeah. Hindi lang sex, hindi lang yung mukha, hindi lang flex. Hindi tungkol sa sex lagi. Like, mas prepare ko na mabigyan niya ako ng peace of mind. So, nung naranasan ko ng isang araw na pag-ibig sa probinsya, medyo nakaramdam ako ng konting kilig. Iba ang bigay. Ako ng konting kilig. Pero, ibang isip talaga compared sa mga tao dito sa Manila. Oo, medyo simple lang ang buhay nila dun eh. Like, ang gaya ng sabi ko, mas mukha pang Inday ang mga taga Maynila kaysa sa mga probinsyana. Probinsyana, mahal ko kayong lahat. Yes, sir. Tama to nung sabi mo sa akin kanina, si Allison nakilala mo sa labas. Kasi hindi mo naman na-expect ata na nandun siya, diba? Gano'n ba ka-importante sa isang artist na lumabas talaga, na hindi lang sa bahay, hindi lang magkulong sa studio? Sobrang importante kasi kung magbe-base ka lang sa internet dahil pare-parehas tayo, hindi naman sinalagay. Like, ano lang natin yan, parang outlet lang natin yan. Pero kung masyado kang focus doon, pa-fuck up ka. Yung artistry mo, ganyan. Kaya pag nakikipagkaibigan ako sa music, kinikilala ko muna sila sa totoong buhay. Kasi ang hirap makipag-collab sa tao na hindi mo naman ka-vibe. Hindi mo pa nakita eh. Kumbaga, usap tayo, pareho tayo may numbers. Yeah. Alam mo yun, hindi naman gano'n yata. I think that doesn't work that way. Siguro sa iba, pero ilalabas, hindi genuine. Kahit may numbers pa yan, hindi naman genuine kung hindi mo talaga mismo ka-vibe talaga. Kailangan mo na ma-feel nyo na isa't isa na. Ano ang way para maka-collab si Nateman ng mga, may viewers dito na gusto makasama si Nateman sa kanta? Nung mga nakaraan kasi, yung starting up, syempre wala pa akong pera niyan.
dati nagpapabayad ako ng collaboration, pero ngayon mataas na yung respeto ko sa sarili ko na hindi na babayaran yung talent ko. Wala kayong magagawa. Kung makikipag-collab lang ako sa gusto kong kakulab. Kala nyo ayaw nyo makipag-collab sa akin, gago ayaw kong makipag-collab sa inyo. Collab sa amin, Owel Gang, Red Boys. Kami ang ayaw makipag-collab sa inyo. Maniwala kayo sa hindi, ayaw namin makakollab kayo. Kasi automatic instant numbers yan para sa upcoming di ba? Pero sa mga upcoming rappers, basta nakita ko na mabuti kayong tao, yung tinutumbok nyo ay maganda, at hindi lang para sa maging sikat, ganyan. Gagi, pasok ka sa listahan. Nakita ko nga kayo na nasa studio, nagpapatugtog kayo ng mga bago Alam mo yun, parang magre-rea kayo, post sa video yan online. Ibig sabihin, nakikinig talaga sa Nate. Hindi yan puro sikat lang dapat ganito. Kasi kahit upcoming yan, kahit 10,000 views yan, kung magaling Naranasan namin maging upcoming. So, alam namin yung pakiramdam na, alam mo yun, pagdamutan ng mga nasa taas na rappers o artists. So, as much as possible, pag may time kami na mag-appreciate ng gawa ng iba, bukod sa gawa namin, ay binibigay namin yun dahil hindi mo alam kung ano magiging epekto sa kanya nun. Hindi mo alam, next Al James na yan, next Hype Abi, next Nate Man, hindi mo alam, di ba? May time na nagdi-drill ka, di ba? Tapos parang nag-transition ka from that. Love song, tapos parang nag-transition ka from that to naging peaceful ka. Na dati sobrang balagbag mo sa internet talaga. Nakikita ko yung mga TikTok, nakikita ko yung mga stories na kumakalat. Viral Nakilala mo si Goodist. Yeah, big shout kay Goodies. Doon na parang nagsimula yung transition mo from that na naging mas peaceful ka. Kahit ngayon, kalmado ka magsalita compared sa napanood ko doon sa podcast ni Dog, diba? Kahit kausap ko kanina, kalmado ka magsalita Hindi yung parang pinapakita mo doon sa internet na medyo loud. Medyo kilala ko na yung sarili ko ngayon at wala akong pinoprotektahan yun. Kung ano man marinig mo sa bunganga ko, galing sa sarili ko mismo yun. Like, sa mga rappers dyan, huwag kayong magpapakain sa karakter nyo. Malungkot yan. Daan mo naman kami sa experience mo with Goodies. Paano nangyari lahat? Nagsimula yung sa first song namin na di nagmamadali. Like, basta nagtatanong ako kay Goodies nung mga una, like, paano mag-meditate, ganyan. Paano maging healthy yung mind, ganyan. So, yeah, doon nagsimula. Usap-usap kami, ganyan. Hanggang sa nagpasa sa one day ng chorus. Tapos, pero ba't mo naisip na bigla mag-meditate, maging peaceful bigla? Iba yung buhay mo, di ba? Gimmick pa. Ba't bigla mong na-realize, kailangan ko gawin to? Gaya ng sabi ko, madating sa punto na nananawa ka rin Hindi naman sa lahat ng oras ay masaya man chicks, paiba-iba babae, i-take yung gantong ganyan, alam mo yun. Hindi naman sa lahat ng oras ganun ang kailangan mo Like, kailangan mo ng totoong kaibigan, ganyan. Kailangan mo din appreciate yung mga tao nagmamahal sa'yo, pamilya mo, alam mo yun, so, yung mga ganyan kasi girls, drugs and shit, pay money, distraction yun So, built ako sa pagkatao na mataas ang pangarap ko. So, yeah. And experience mo rin Kumbaga nabulag ka rin in a way, di ba? Yeah, nabulag ako, pero maaga akong nagising. Compare sa mga kaidara ko ng mga rappers. Like, and si Nate Man's very young Okay lang mabanggitin kay age. But 21 years old. He's in the game nung 18 siya. Siguro 17 or 18, 19 area. Iba rin yung, kung 19 ako, kung 19 ako, kasi lagi sasagalin ko yun. Alam mo, gets mo rin naman gets. Kung kahit sino naman ata na around 19 years old, tas ganun na yung kaya mo, kukunin mo talaga lahat Yeah. And galing ka sa wala Galing sa wala. Ngayon paldo na. Yun nga, syempre mabubulag ang tao kahit anong edad pa nga yan. Pag first time mo sa lahat, mabubulag ka talaga. First million, first love, first lahat ng first time. Kaya wag mo rin i-down yung sarili mo. Pare-pares lang tayo. First time pa lang natin sinilang sa mundo. Kung magkamali ka, matatama mo pa yan. Ganda nan. Paano mo nakilala pala si Goods? Medyo dati ko pa pinapakinggan si Goods kasi 1096 or si Goodist? 1096 pa nung una. Pero nung nakilala ko na siya, doon ko na nakilala talaga siya ng gusto. Sobrang bait na tao. Sino na una nag-message? O ikaw ba lumapit sa akin? Hindi ko na matandaan, lumapit? pero tingin ko ang Panginoon na nagpagtagpo sa amin. Ganda nun. And change niya talaga drastically yung buhay mo, masasabi mo. Hindi naman siya buo, pero malaking kasangkapan siya sa mga
kung paano ko na-switch yung mga ibang paniniwala ko. Pero hindi man porke kasama ko si Goodies ay mabait na tao na ako. Like, mabuting tao lang ako pero hindi ako mabait. Pag kinupal mo ako, kupalin pa rin kita. Ganun talaga, ganun dapat. Actually, ganun naman talaga dapat eh. May mga limit ang lahat eh. May mga limit, especially artists na I think nakausap kita kanina na tinanong kita, tumatanggi ka ba sa picture, di ba? Hindi ako tumatanggi. Ako hindi naman ako tumatanggi, pero pagpagod ka eh. Pagpagod, Yun na lang, pagpagod. sana maintindihan ng mga fans to na hindi naman po masungit yung mga artist na iniidolo nyo. May sariling buhay din yan eh. May pagod yan, may kasamang partner yan, or kasama yung family niya. I don't think na sobrang ganda na lapitan niya na gano'n eh. Pero okay lang. I mean, kung yun yung way nyo, why not? Tanongin nyo na lang yung artist kung down siya. Paalam na lang kayo. Paalam kayo mabuti. So, pag nakatanggap kayo ng response na hindi nyo gusto, tanggapin nyo na tao lang din sila. Drill scene sa Pinas, kaya ba explain sa akin ngayon? Kung gaano siya kalakas, gaano siya kung ano man meron siya ngayon? Sobrang lakas. Kasi, pinalakas ko eh. And hindi kasi ako familiar talaga sa scene na to kamusta siya ngayon? Madami bang naglalabasang artist? Madami ako napapakinggan sa mga platforms, ganyan. Madami ako napapakinggan. Pero iba pa rin pag ako gumawa. Kaya abangan niyo yung mga drill ko na palabas. We're gonna go back from sa mga latest shit natin. We're gonna go back. Si Nate Man, sino ba talaga si Nate Man? Who was Nate Man before he was Nate Man? Sino si Chaudhry? Si Chaudhry ay isang mabuting kaibigan na may mabuting intensyon palagi at yun, masayahin lang siya. Hindi naman siya masyadong komplikadong tao. Ayos siya na. Kung maayos ka, maayos siya. Ganyan. Si Nate Man ay maaasahan na tao, kaibigan. Matutulungan ka niya sa bagay-bagay. Hindi siya perfectong tao pero mabuting siyang tao, masasabi ko. Nate Man, saan galing yung pangalan? Twitter days eh. Bago ang rap name na yan, Twitter days muna. So, yeah. Naging pangalan ko siya Nate Man, then binalidate ako ng tropa ko, yung kaklase ko nung high school na si King. Yeah, sabi niya, okay na yun. Big shoutout kay King. Sabi niya, okay na yung pangalan ng Nate Man, okay na yan. Saan galing yan? Saan galing? Sa may parang sa mga movie type shit. So, sa parang pinagdugtong lang. Pero angas din eh, no? Ang una ko nga narinig yung pangalan ng Nate Man, basketball player, di ba? Parang, basta may Nate Man Robinson. Alam mo, paano niya naisip na basketball player? Binabola ko kasi yung mga babae niyo. Si Chaudhry dati, nung bata pa siya, sa tingin mo, kailan niya na-realize na parang gusto ko na yung music? Mahilig na ako sa music. Never pumasok sa isip ko ang music ng bata ko. Mas-sound trip kami ng mga tropa. Do you remember yung mga una mong mga sinasound trip? Kahit yung mga hindi pa rap talaga, hindi pa rap. Yung mga... Gawin ako ikoy, 187, Course 1, ganyan. Hip-hop na talaga. Since then. Hip-hop. Pero mahilig ako makinig dati ng mga, kunyari, mga Maroon 5, banda. mga kanta nila Taylor Swift na dati na mga sumikat. Like, iba-iba eh. Wala akong limit sa music eh. Lahat pinapakinggan ko. Taylor Swift nabanggit ko pa kasi. Shout out Taylor Swift. Favorite artist yun ng crush ko dati. Pero ngayon si Gracie na yung pinapakinggan niya. Big shoutout sa crush ko. Ilang taon ka nun sa tingin mo nung namulat ka sa music? Nahilig ka lang sa music? Nakikinig ka ng... Namulat ako siguro mga 12, 13, gano'n. Ate ko kasi ma-sound trip ng Curse One. Yung pinsan kong boss, si Ate Isabel. Yeah. Mahilig siya sa parang cellphone niya na maliit. Ay punong-puno ng mga kanta yun nila. Curse One, gano'n. Tapos nahilig ka lang? As in, narinig mo ba to na, ay, tangin, ang ganda nito Yeah, parang ganun na. Yeah. Yung mga yan, yung Curse One, I think that as around 2015, 2014 area yan. Abang nga mas maaga pa eh. Paano mo nasabi na gusto mo rin gawin yung ginagawa nila? Matagal pa yung shift ng buhay ko bago ako maging music artist. Like, pero parang naging cool na sa akin ng music o rap nung pagpasok na ng X-Battalion. XB? Yeah. Do you remember the song ko ano? Games, Need You, type shit. Basta yung X-Battalion era, kayo po talaga ang nag-open ng music sa Pilipinas at nagpalakas. Salamat po sa inyo. Isipin mo ang X-Battalion mas matagal pa sa aming lahat yan eh. Na up until now, sila pa rin yung isa mga pinakamalakas. Yeah. Ganon katindi ang music. I think yun yung goal eh. Kahit sa atin eh. Ang goal talaga dyan is patagalan eh. Patagalan, hindi pa pataasan ng lipad. Pataasan. Kung ikaw ang pinakasikat ngayon at damang-damang yung sikat mo, wag ka mampante. Bukas, palitan ka na. Palitan ka na namin. Kasi ang daming artist na ang gagaling eh.
'di ba? Na magugulat ka na lang na example yung sa collab mo yung Robledo, 'di ba? Parang I think nag-pop shop from out of nowhere. Alam ko lang to, ang tapos gulat ka na lang yung numbers nandiyan, people are sina-sound trip siya sa ganito. Actually, hindi siya nag-pop out of nowhere. Hindi ba? Sorry. Ano siya, Ako kung pwede nyo siyang ituring na ganun, pero nag-pop talaga siya dahil magaling siya. exactly. Lahat ng artist na nakikita nyo yan, man, kung may numbers yan, kung sikat yan, kung nakaka-perform yan sa malalaking stage, deserve nila yan eh. Deserve nila yan, hindi yan basta na, kung ako alam ko ganito lang, or kung alam nyo ganito lang, feeling ko madami yung foundation nan eh. Ang daming nilabas na kanta yan bago lumabas yung million mo na views eh. Ganon din ba yung nangyari sa'yo? Medyo malupit yung sa amin kasi mga unang bira pa lang talagang Bigay na. Alam din ng Panginoon talaga na magagaling talaga kami. Kasi konting bitaw pa lang, hindi pa namin sila pinapakita ng gusto. Mga 10% pa lang namin yun. Pero magaling talaga kami. Owil Gang, Red Boys, goes worldwide. May nakita akong video yung nag-trending din doon nung pumuputok kayo eh. Yung bata ka pa noon eh. Yung nakabandaan na kapata na ibang kulay. Daan mo naman kami doon na experience mo na yun. Actually, medyo iba yung kwento na yun dahil yung sa nakita nyo, kung nakita nyo yung ganun, yung araw na mismo na yun, na nagsushoot kami, namatay yung lolo ko doon. Like, nagsushoot kami mismo sa araw na yun, namatay yung lolo ko doon. So, ayun yung pinaka parang starting point ko na seryosohin tong ginagawa ko kasi nagparamis ako sa lolo ko eh. Sabi niya pa nga sa akin, nung mga huling kita namin, parang, baka sa soko kita makita, ganyan ha. Sabi ko, hindi, magiging malupit ako. Parang ganyan, hintayin mo lang. Clean mo rin at a very young age. Yeah. And may bars ka rin doon ha, hindi yun yung bara-bara shit lang. Kung binigyan mo rin talaga na maganda eh. Uy, alam nyo, malupit talaga ako. Hindi nyo matatanggihan. Ampaw yung pang-rapper, pero yung pagka-rapper ko, hindi ampaw yun. Saan record yan? Yung mga una mong recording, saan mo ginawa? At saka bakit ka nag-rap? Yan na lang din. Yung unang recording namin, kasi nakapagsulat kami ng kanta para sa tropa namin na namatay, si John Renz. Nakapagsulat kami ng kanta sa kanya, tribute song yun. Tapos, hindi namin yun na-record, gawa nang wala pa kaming access sa recording. So, lumipas ang panahon, then namatay si John Paul. Doon na kami nakapag-record. Mismong sa bahay nila John Paul kami nag-record habang nakaburol sa labas. Dinala nung engineer yung gamit niya sa kwarto ng ate ni John Paul. Doon kami yung first recording namin. Kahit yung family John Paul, close nyo rin talaga. Kasi isipin mo, parang pero nandun pa rin kayo eh. Kumbaga yung dream nandun pa rin eh. Yung bakit ka nag-rap pala, Nate? Nung mga una, paano ba? Dahil sa mga girls. I love girls. Big shoutout sa mga sumubok na mahalin ako dyan at mga minahal ko ha. Dahil sa inyo, naging musikero ako. Pero nung mga bandang huli, lumalim na eh. Dahil may mga napitas na tropa, experience na sa totoong buhay, hirap ng buhay, ganyan. Lahat naging relationship na part mo talaga yan. Kaya mo nagawa to lahat ng mga kanta. Yes, napakalaking bagay rin talaga ng experience. Kwento yun eh. Dinaanan mo lahat ng heartbreaks, pag-ibig talaga. At that makes you genuine eh. Yun yung nagpalabas talaga ng Nate Man love song era, di ba? Una kong nakita si Nate sa event sa Malate, kaysa outside na event. Bata pa kayo nun? Owel Gang na ba yun? Kompleto? Owel Gang na kami nun, pero hindi pa kami as group nun nila Riles, kanam nila Enzo, ganyan. Kami pa lang ni CKY dyan. Wala pang putok na at that time kahit yung Owel Gang hindi pa putok, kahit yung outside hindi pa putok na at that time, pero nagsama kayo sa isang event. Sa tingin mo yung event na yun? Memorable yung event na yun. Kaya mo bang share sa amin? Ewan sino nag-reach out. Na-reach out ata ako ni Cashman, ganyan. So, may event kami, ganito. So, yung talent pin namin noon, 1,000. Pero, salamat kay Cashman. Opportunity yun. Hindi naman, kasi bibigil ng daming tao na parang 1,000 yung TF mo, diba? Parang, okay lang yun pag nagsisimula ako. Exactly, diba? Yung mga hindi nababayaran eh. Diba? Men, straight up to. Kartelem na yun before. Hindi ko binabayaran. 0 pesos, men. Kumbaga, gaganap kami, pupunta kami Cavite, babayaran namin yung transpo namin. Wala pang alak, wala pang kahit payosi. Ganun talaga eh. Kumbaga, kung masyado yung binibig deal na, oy, ito yung binayad sa akin, ito yung binayad. Totoo yan. Okay lang naman. Nung nagsisimula kami 1,000 yung tip namin, magkano ba talent pin namin ngayon? Diba? Ayun ang tanong dun. Magkano ba talent pin namin ngayon? Baka mabutas bulsa nyo. Huwag kayong masyadong judgmental sa mga... Para sa akin, sa mga nanonood, huwag niyo masyado isipin yung talent fee, lalo na kung nagsisimula kayo. Kailangan ma-share yung music sa ibang tao eh. May kanta na ba kayo noon at that time na... Meron. Wala pa kami pop na kanta nun. Unang naging pop na kanta na nakita ko kayo talaga,
kasama ba si Enzo doon? Yeah, kasama si Enzo. Sa We Outside Drillin. We Outside Drillin. Yung pinaka nagpa-pop noon kasi I think nakikinig na ako ng drill sa SoundCloud rappers pa yan before. Nilabas yung Outside Drillin, may music video kay Axel, di ba? Hindi, kay Nimar Gigante. Long live Nimar Gigante. RIP? Yeah. Namatay na si man. Ito yung parang nagpa-pop off sa inyo eh. Yeah, yung unang drill ba to? Actually first try namin mag-drill yun tapos pumotok agad. Sino ba mga pinapakinggan mong drill before bago pumasok doon? Lil TJ, gano'n, K-Flock, Pop Smoke. Yeah. Ngayon, nung lumabas yung video, kasi may sarili kami eksena sa Makati, di ba? Parang, tangina, ang galing ng mga batan to. Yan yung pinaka nag-pop off doon sa akin ikaw eh. Kasi bars din eh. Bars talaga eh, na ang ganda ng flow niya, ang ganda ng lyrics na binitaw niya. And you look very young at that time. Payat ka pa nun, di ba? Payatot. Tangkad nga ni Nate Man eh. Sabi niya sa akin, alam mo, ang height ni Nate Man, parang mas matangkad pa sa akin ng konti. Pero sa video na yun, bata ka pa nun. Bata pa ako. Daanin mo naman kami sa We Outside Drillin. Nung ginawa namin siya, taga Cavite na kami noon ng pinsan ko. Si CK. Oh, yeah. Kasi siya yung unang nakadiscover ng mga new wave sounds. Makinig kila Lil Durk and Be Young Boy, gano'n. So, sabi niya, try daw namin, new sound. At may nakita siyang reference noon that time. So, yeah, we try. So, pinasa niya sa akin yun ng chorus. Ginawa ko lang siya ng ilang minuto kasi di ko na malaya na gano'n naman pala talaga yung lifestyle namin dati pa. So, madali lang sa amin para makapag-create ng gano'n music kasi gano'n naman yung lifestyle namin dati. We Outside Drillin sa na-record to. Doon kay Nico Abad. Big shoutout kay Nico Abad doon sa Makati Studios sa Makati. Halagang 350 type shot na recording studio. Buhay pa kaya yung studio niya? Buhay pa yun. Hanggang ngayon, nagre-record ako sa town na yun bilang... Nag-ano ba siya? Nagpa-record ba siya sa mga... nagpa-record siya sa mga bagong artist. Pwede kayo mag-record doon kay Nico Abad. Magaling yun. Nilabas yung We Outside Drillin. Nag-record niya siya ng mabilis lang ba? O... Medyo matagal dahil... Hindi man ganun katagal pero may mga oras. Kasi bagong genre din eh. Diba? Bagong flow, bagong samahan siguro. May OL gang na at that time. Meron na. Sino yung mga OL gang at that time? Ang original talaga na OL gang is si KYG, Nate Man, OLG Sak, U1, then si Jetro, yung dalawang schoolmate ko at yung isa schoolmate ko, isa classmate ko. Ayun talagang original na OL gang. Si Face, kasama sa kanila. Yeah, hindi namin siya kagrupo. Like, classmate, hindi ko classmate, schoolmate ko si Face Lacson. Ayun, nakasama mga NPS, mga tropa natin sa NPS yan. Nakita namin siya, iba yung tunog, tapos parang naintriga kami kay John Paul eh. Parang, ba't may parang picture ng bata doon or picture na kasama nila? Yun nga, RIP pala si tropa. Nag-boom siya. Parang kahit ang bilis, 100,000 views yata sa Facebook. Hindi pa YouTube yun eh, hindi pa YouTube eh. Mabilis pumatok ng kanta na yun. Daan mo naman kami doon na, di ba nilabas yung We Outside Drilling, nakita ng mga tao. Ano nangyari noon after? Wala naman gaano pero yeah, yung kung recognize sa kalye, alam na nilang rapper kami, ganyan. Pero hinahantay nila kami makagawa pa ng isang malupit pa. So yun. Nakaproseso kami noon na pagtapos ng We Outside Drilling, nagawa namin yung akala mo ata. Hindi ba kayo na-pressure na parang tangina, meron tayong... Ba't pressure magaling kami. At that time, alam mo na magaling kami, alam ko talaga, hindi. Magaling talaga kami. Basta magaling kami, alam ko yun. Hindi malang pressure, magaling kami. Gig in Makati, man. Isa sa mga na-after We Outside Drilling. Nakita na namin kayo, kahit yung grupo na, kasi Sika nandun kami nun eh. Ano, Ikape. Oo, yung parang may mga jazz bar pag sa loob, tas parang may mga Amerikano. Oo, sa labas, may mga nagkakape, nagsasayaw, gulat kami, pagkapasok ay hip-hop. Tuntukan pagtapos. Yun nga eh, actually, malapit lang ako sa area, nakatira lang ako doon sa area na yun eh, halos kami. Dumaan kami, gusto namin makita yung mga generation. Ang galing mga to, panoorin natin si A-Crown ata yung nag-ano sa inyo. Nag-host. Or siya ba yung nag-invite sa inyo? Si AC mismo yung nag-imbita sa amin doon sa event na yun. Shoutout A-Crown, man. I think malaking tulong din sa inyo event na yun. Yeah. Kasi nung pumunta kayo doon sa kami sa event, tapos na parang ang sinasabi nila, nagsuntukan. May nagsuntukan daw doon sa loob, may video pa nga yan eh, which is I think nagpakala pa lang enerhiya yun eh, na alam mo yun, ito kami, ito yung drill, ito yung parang nag-i-enjoy yung mga tao, wild stuff. Isa sa mga factor na nagpatraining sa inyo rin yan eh. Siguro. Kaya mo ba explain sa amin yung buong event na yun? Kasi yun yung first event yun na malaki na may views na kayo eh. Yeah, inibitahan kami ni A-Crown. Tapos punta na kami doon, walang talent pa yun. Para masaya lang, ganyan. Tapos, that time, upcoming din si YB Nit. Pumunta si YB Nit noon. Tapos, kanta-kanta kami doon. Tapos biglang gulat na kami, may nagsusuntukan na. Yun ba yung first time na nakita mo nag-wild yung tao sa kanta nyo?
Oo. Kamusta experience na yun? Masaya. And alam nila yung lyrics, ha? Oo, alam nila. Hindi lang basta nag-away sila dahil nadala talaga sila sa energy ng kanta na yun. Kaya masaya. After nung event na yun, nalabas na yung mga video, akala mo ata na. Nilabas na yung akala mo. I think kay Axel to. Ito yung kay Axel, Ito diba? na kay Direct Axel na to. Nung nilipat na sa akala mo ata yung inabangan din namin. Kahit kami mga watchers namin kayo, men, inabangan namin yung next shit nyo, which is yung akala mo ata. Daan mo lang kami dyan. Nung nagawa namin yung akala mo ata, nasa Cavite, pa ako noon, hindi pala, hindi namin sa Cavite ginawa yun. Like, sa Cavite kami ni CKYG, wala pa kaming funds, nagkaroon na kami ng mini buzz doon sa We Outside Drillin', pero naghahanap pa rin kami na mapagre-recordan namin na mas quality. And that time, si Enzo, kaibigan niya si Riles Karam. So, si Riles Karam, may background siya na nag-ayos ng kanta, gawa ng kasama siya lagi kay XLE, kay Kyle na lang yan. Kay Kyle doon sa Godfather Chubasco pa sila noon. Yun, hinit up namin si Kram, that sinabi ko kay Kram Recta no na, yo, wala akong time mag-aksaya ng oras, kung magti-trip ka, parang wag na natin ituloy kasi wala kaming pamasahe talaga noon. Parang Cavite pa yun, papasay. So sabi ko sa kanya, kung gagawa talaga tayo ng kanta, gagawa talaga tayo at hindi tayo maglalaro. So, doon. So, seryoso na talaga yung doon na ako na yung magiging next big, kami na yung magiging next big thing. Alam mo na pepera tayo dito. Actually, hindi pa namin alam na may pera. Oo. Like, gusto lang namin gawin kasi, nakatanggap kami ng ng buzz. ng buzz. Kumbaga, ng konting suporta, paniniwala, ganyan. Gusto namin siyang ituloy, pero labas ang pera dun. Oo. So, yung una talaga, walang pera, kaya walang ganun. Walang ganun, kaya nga kami sumikat kasi hindi namin plinano sumikat eh. Kung pag pinaplano mo sumikat, hindi ka sisikat, yo. Pinaplano mo eh. Kaya mo lang kung ano ibibigay sa'yo ng Panginoon. Nilabas yung akala mo ata. Ngayon, maganda yung music video na. Anong deal niya doon kay Axel pala? Kasi parang 50-50 deal. May time na parang nagkaroon ng mini beef or kung ano naman. Nagkaroon kasi ng problema si Direct Axel sa mental health niya o sa sarili niya mismo. At that time, kailangan namin yung funds. Pero naano niya parang na-stoppa niya. Nung panahon na yun, na-stoppa niya Pero ang pangat ng term, pero ayun na talaga kumbaga na binulsa niya parang hindi ko naman masisip kung ano nangyari sa kanya, pero okay na kami ngayon, like nag-usap kami sa personal, ganyan. Na-compromise naman yung pay. Kumbaga, nung nakaraan mga ilang buwan pa lang yun, pumunta ako sa bahay niya, ganyan. Nag-sorry siya sa agad sa akin. Sabi ko sa kanya, kuya, okay lang yun. Kasi malaki rin naman talaga yung naging tulong sa amin noon. Hindi naman kami for the money talaga. Ganyan. So, abangan nyo. Magkakaroon kami ng project ni Axel. Yes, sir. Akala mo ata to sana. Yung mga ganong vibes. Bigyan mo kami ng nag-drill si doon, si CKYG ba? Nag-drill siya doon. Nag-drill si Nate Man. At sino pa isa doon? Si Riles Scrum. Si Riles Scrum, oo. And yun ba yung first song ni Riles Scrum na kasama kayo? Yes. Or yun yung first song niya talaga sa lahat? Hindi, ayun yung first song na nakasama niya kami. Pero hindi yung first song niya. Pansin nyo to, si Riles Scrum ba talaga? Kasi parang yung edad, 21 kayo pareho, di ba? Mga 22 si Cram, ganun. 20. Pero yung boses nyo, ang lalalim, men. Pansin ko para sa mga Asian na mga Pinoy, ang lalim ng boses nyo. Which is malaking factor yun sa music. Ang voice is, lalo na si Cram, men. Ang lalim ng boses niya, kumbaga Fetty Wap type shit talaga na sa tingin mo, malaking factor yung ganong bagay sa music. Dapat marunong ka gumamit ng boses mo. Like, yung rapping voice mo, dapat alam mo. Kasi madali mag-rap, pare-pare sa'yo may bunganga Pero yung tukuyin mo yung kung ano ba talaga yung rapping voice mo, mahirap yun. At ayun yung advantage namin ng grupo ko dahil alam namin kung ano yung mga gagamitin namin. Akala mo ata, nag-boom yung teaser, nilabas yung mismo yung akala mo ata. Nag-boom nandun si YB. Paano yun na-connect si YB pala dun? I think hindi pa siya sikat at that time Nasama si YB dun sa music video dahil may ginagawa rin silang music video ni Direct Axel nung kasalukuyan. At napalapag siya dun. So, sinut na rin namin. Dahil kalugar din naman namin si YB sa Pasig. Nag-boom yung kanta, what was next? Yun. Pagka-boom ng kanta, dyan na pumasok ang mga pagkalunod sa bagay-bagay dahil sobrang sikat. Pero may pera na si Nate Man at that time. Nauna ako magkaroon ng pera kasi ako yung unang nagkapangalan talaga sa amin. So, pero ako din yung unang na-lost. Ako rin yung pinakaunang na-lost at naka-experience ng mga hardship. What is All Gang? Ano ba talaga ang Outlaw Gang? Ang All Gang ay samahan ng mga malulupit na tao na hindi lang tungkol sa rap.
Share mo pa. Totoong Kumbaga, buhay. paano nagkakilala tong mga players dito sa loob ng grupo na to? Basta, hindi ko na siya madidetalye ng buo dahil sobrang haba niya. Pero masasabi ko na panahon na nagpagsama-sama sa amin. Hindi yung grupo namin na hindi lang tungkol siya sa rap shit. Like, sagipan din siya sa totoong buhay, ganyan. Basta mas malalim pa. Ano ba yung buhay ni Nate Man before everything na to? Yung mga rap na yan, yung mga fame. Mahirap. Mahirap ang buhay ni Nate Man. Hindi man mahirap dahil may magulang naman ako na loving at caring sa amin. Pero hindi kami ganun karangya. Mm-mm. Sakto lang ang buhay namin. At may mga naranasan ako na hindi dapat pero naranasan ko na eh. So, ando dun na. Yung parents mo, syempre, una naman yan, normally, hindi naman support sa hip-hop. Lalo sa music na nakita nila na, uy, yung anak ko kumita sa ganito. Kamusta yung status? Nung una, lalo akong ginagano ng papa ko. Nagbabago yung ugali mo, kakarap mo yan, ganyan. Tapos yun, ngayon, may mga napatunayan ako sa kanya. Sabi ko rin sa kanya, kakarap ko to. Yung mga kapatid mo and family mo, okay naman kayo ngayon? Okay kami. Na Masaya yung pamilya. nakakapagbigay? Oo, syempre, masaya iba-iba rin yung yung pamilya ko ngayon. Like, maliit lang naman yung pamilya ko pero sobrang masaya yung pamilya ko. Like, buti, swerte ako na sa pamilya ko ng hindi naninilip ng bulsa. Kasi imposible namang hindi nila rin nakikita, di ba? Na, nakikita lalo na sa mga story mo. Minsan Posible nakikita. namang, alam nila na milyonaryo ako. Pero Mm, hindi naman sila naninilip ng bulsa eh. Kung tutulungan ko sila, mahal ko sila eh. mm, mm, mm. Pamilya ko sila, di ba? Bandang huli, sila pa rin naman yung foundation kung bakit ko sinimulan to. Paano ka nag-adjust dyan, Nate? Kumbaga from someone na wala, biglang nagkaroon ng milyones, ganyan. Madami, mahirap, madami akong nasunog na pera actually. Bata pa ako eh. Pare-pares lang tayong first time nararanasan tong lahat. Marami talaga akong mahirap mag-adjust. Malulunod ka eh. Paano ba? Paano yung way mo para in-adjust mo? Niramdam mo lang ba to? Kailangan mo nang maranasan mawalan ulit. Okay. So dumating ako sa point na nawalan ako kahit sobrang sikat ako. Oo. Nawalan ako ng pera, ganyan. Oo. Yung mga friends ko, hindi ko alam kung sino ba talaga ang totoong kaibigan ko. Kasi sa'yo lahat eh. Oo. Pag nasa iyo lahat, hindi mo alam kung yung mga pumapaligid sa iyo ay dahil lang ba sa benefits ng pagiging ikaw o talagang mahal ka talaga nila. So, ayun yung mga hirap na naranasan ko. Paano mo ngayon na-take na, sumikat ako, paano mo nalaman na naging genuine yung mga tao sa'yo? Or naramdaman mo na parang, hindi, down to sa akin. Ayun, gaya na sabi ko, nawalan ako ng pera ulit. At Andun andun pa rin sila. Yun ang basis ng mga iba. Lalo na pag nawalan ka doon mo malalaman kung sino totoo. Pag nawalan ka, especially nagkaroon ka, tas nawalan ka. Ngayon, kung sino pa yung natitira dyan, yun yung masasabi mong tunay. Madalas yung mga hindi mo ine-expect na tao ang tutulong sa'yo. Word. Yung mga ine-expect mo, masasaktan ka lang doon, ma-hurt yung feelings mo doon. Mm-mm. Kala mo, tulungan ka nila. Hindi yan. Madami na rin importanteng tao na wala. Paano mo masasabing importante sila kung nawala nga sila? Good Diba? point. Ang ganda Ibig ng sabihin, hindi sila importante, nawala nga sila. Tapos kinakaya ko pa rin. Mawala na sila. Yung bit-bit nyo na kulay is red Kumbaga, Yeah. every songs. Bakit red? May meaning ba behind that? May background na rin kami na sa hood namin medyo pula-pula talaga eh. Dahil ba sa gang to or dahil sa kung ano man? Hindi naman tungkol sa gang dahil represent yung red kasi ayun nga may background kami, may mga parents kami na may mga mini gang shit sila sa hood ganyan. Pero hindi yung parang gang na gang talaga. Kumbaga na-adapt nyo lang din Na-adapt. sa gaano ba ka sa S-Block? S-Block ba ngayon? Or Ayoko siyang palalain sa tenga nyo pero masasabi ko na ang lugar na pinanggalingan ko ay makakita ka ng mga bagay na hindi mo nakikita sa ibang lugar. ano yung masasabi mong kakaiba na nangyayari sa buhay mo nung bata ka na parang, damn, tangina, nangyari to. Nakikita ng mata ko na may namamatay sa harap ko. Oo. Which is, ito ba yung Hood Legend? Yeah. Yung Hood Legend, But sa Hood Legend na kanta, like, bata pa talaga ako, nakikita ako na talaga. nabanggit mo na kasi to sa podcast dito, pero sa mga na bago dito sa nakikinig sa'yo ngayon dito sa market natin, share naman, kaya mo bang i-share kahit bahagya por nangyari dito kay John Paul? Sa Hood Legend kasi si John Paul po yung kaibigan nila na namatay, na nag-support sa inyo before, di ba? Yeah, bago magsimula ito lahat. Kahit konting daanan na lang natin. Yung kwento namin, yung gabi na lang na yun. Okay, nung gabi na yun ay typical day, nasa hood kami. May patay doon sa kabilang street, nagsusugal kami. Ganyan. So, tayo kami, ganyan. Wala na kaming pera, ganun. So, balik na sa tambayan, ganyan. May mga tropa na nag-decide dumiskarte, ganyan. May nadiskartehan sila, I guess Chinese or some. So may nakuha silang barel, may nakuha silang
drugs, gano'n. Doon sa pang-hold up nila. Oo. So, bumalik yung mga tropa na yun, then, hindi ko alam eh, hindi klaro sa utak ko yung nangyari lahat, pero puro katanungan pa lang siya sa ngayon, pero rest in peace, John Paul. Rest in peace. Boy na boy ang pangalan mo dahil sa mga kaibigan mo malupit. Ayun na lang masasabi ko, ayoko na siya i-full details dahil nasabi ko na at napaliwanag ko na siya sa iba. Pero yun, malamang kita tropa ko. Mayaman na tayo. Si John Paul friend mo na talaga to. Way before. Yeah. Lahat. Bago to lahat. Sa high school ba yan? Hindi. Sa streets na. Si John Paul lang childhood hero ko. Okay, siya nagpamula sa akin sa mga pagbibayag, diskarte, kung paano makisama. Siya din ang mga unang experience sa mga gusto ko experience and makasindi ng masarap na sindi, makakantot ng maganda na babae. Yan, si John Paul. Kumbaga nakita mo siya as a role model at that time. That At that time na gusto ko maging to. Gusto ko to maging tao na to. Kuya ko siya sa hood. Matanda na ba si John Paul? Kumpara sa edad niyo, matanda siya sa akin ng mga 2 taon. After nung Hood Legend, nag-boom din niya. As solo mo na to hindi na OL gang. Kumbaga nagkaroon ng light si Nate Man. Nakwento mo yung storya mo na gusto mo ikwento. Ang ganda ng music video. Axel din ba yan? Kay Direct Axel yun, yung Hood Legend. Ando mga si Egan na po. Let's go. Ako sabi, parang... Ando si Egan. Nag-drill ka pa after nito Nilabas yung Demon Time, nilabas yung King. Kamusta yung mga lyrics very explicit doon na syempre tumatak sa mga tao. Masasabi ko na lang sa mga lyrics na yun ay kinantot ko babae, wala nagawa. Yan Wait, lang. Ibig sabihin legit na nangyari to. Kawawa naman si walang nagawa na tropa. Pero Hindi ako proud, pero nangyari na eh. God damn. Shh. Ito Nate, ito yung sa mga para talaga sa akin sa buong hidwaan ng Blues tsaka ng Reds. Ang beef nyo talaga sa offside, para sa akin yung nag-boost for both sides. Yeah. Kaya mo ba kami daanan kung ano ba talaga nangyari doon? Paano ba siya explain? Siyempre ayoko dahil sa side ako ng Red Boys o Owel Gang. Pero kung sa totoong nangyari nun ay nag-pop up ang We Outside Really na kanta. Tapos, siguro nakaramdam ng saya sila dahil mas nauna sila sa amin. Tapos, mas nauna kami sumikat. So, nakita namin ng pinsan ko, nag-react si Stan ng parang haha type shit sa parang kanta namin. So, ayun lang naman. Hindi naman siya malalim, pero dahil mabata kami that time. So, ganun nangyari. Tapos, lumala siya Lumala siya sa point of view ng everyone na, may ganito. Nag-react kayo afterwards nun or... mga batang mapupusok di ba? Alam mo naman pag mga bata pa, so... yung reaction ay hindi pa pinag-iisipan. So, yeah. Ba't siya lumala sa tingin mo, Nate? Kasi nakikita ko yung mga stories. Masasabi lumala siya dahil siguro may nagpalamon. May nagpalamon sa, alam mo yun, syempre, buzz siya sikat di ba? Sino bang ayaw ng views? Sino ayaw ng numbers? Alam mo yun? Siguro, baka may mga nadala. And at that time, kayo yung, yun nga, parang kayo yung mas lamang pa sa views at that time. Na and mga kuya nyo, consider ba mga kuya mo yan sila? Oo, kasi mataas ang respect ko sa kanila. Kung artist sa artist, mataas ang respect ko sa kanila dahil gaya na sabi ko, may mga first event kami na sila ang unang kumuha sa amin with talent fee, ganyan. Alam mo yun, hindi naman ako masyado nagpapadala sa VIP na yun dahil mataas ang respeto ko sa mga taong galing sa pinaghirapan nila ang meron sila. Kung naging way nila na i-diss kami para sumikat sila, nangyari na Nilabas yung diss track, yung X, hindi pala X, parang pero wag na lang nila magkalimutan mag-thank you dahil sa amin. Yung freestyle, nilabas siya. Parang yun yung isa mga unang nagpa-boom sa O-side which is a diss track towards you guys. Yeah. Ngayon, yung may video pa nga yun, nagulat ako simula. Ayaw ko na masyado i-detalye yun. Pero nung nilabas yun, anong naramdaman nyo? Or anong reaction nila? Siyempre, bilang bata nga, ay siyempre makakaramdam ka ng galit, ganyan. At pagtataka bakit nila kailangan gawin 'yon kasi kung magaling ka naman ng artist, hindi mo na kailangan manira ng kapwa artist mo para sumikat, 'di ba? Kung magaling ka talaga, 'di ba? And mga kuya mo to kumbaga at that time mga kuya mo to mga to Kaya nagulat ba kayo na nalabas yun, may ganong klaseng kanta na nailabas? Medyo nagulat pero way nila yun, kumbaga respect.
At masaya naman ako para sa pwesto ng both side, sa narating ng both side at palakpak. Yaman na natin pare-parehas. Yes, sir. Diba? Yun na lang. Ganun ko na lang siya tignan. Actually, kung tinatanong mo ganyan, medyo hindi ko na kasi naiisip yung outside eh. Sa totoo lang, wala talaga akong pakialam sa kanila kung ano. Basta masaya ako para sa kanila, pero masaya rin ako para sa narating namin. Oo. Yan, totoo yan. Which is beneficial for both sides kasi lahat kami sa hip-hop scene, baka nga hindi lang sa hip-hop scene, nakatingin eh. Madaming nabigyan ng biyaya dahil sa nangyari sa amin sa outside. Kaya sa mga older artists, salamat kayo sa amin sa amin ng outside dahil nabuhay ulit ang music ng Pilipinas. Totoo. Ako masasabi ko totoo 'yun. Ako ngayon lang ako nung time na 'yun, doon na ulit ako na-excite at na may beef sa Pilipinas, parang Tupac, Malabigi. Real beef, hindi lang yung internet beef. Kasi gagya, ang lala nun na. Pero wala yung pambata na yun, kumbaga. Ibang level na rin nata yung maturity ng both sides. Pero okay na ba kayo ngayon? Masasabi mo? Gaya ng sabi ko, wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko sila naiisip. Real shit yun ha. Hindi ko talaga sila naiisip as of the moment. Hindi ko sila naiisip. Kasi may sarili ka ng galaw ngayon. Yeah. Kumbaga may sarili nang nangyayari sa buhay nyo lahat eh. Kumbaga sapat na sa akin yung, okay yun, pace lang yun ng kumbaga nangyari na yun. Pero hindi ko yung masyadong, alam mo yun, tinitignan. Kaya kong magpasikat ng kanta, may dinidisman ako, wala. Nung nakita, may isang picture ata na post na sa Slick Barbers. Parang magkasama na kayo nun eh. Hindi ko alam kung okay na kayo at that time. Wala ako. Oo, parang paano ba masabi mo? Kasi naglabas din yung Red Boys yung kanta, di ba? Parang medyo may patama rin kasi doon. Wala ba? Ni minsan hindi namin sila dinis. Ay, talaga? Ni minsan hindi namin sila dinis na ano. Ewan ko, sa mga, personally, as Nate Man, wala talaga akong pakialam sa kanila, G. To be honest. Wala talaga. Siguro mga kaibigan ko, ganyan, pero ako personally, wala. May part din na parang nakipagsuntukan, which is, yun yung violent side parang may nangyari na balita nga. Sobrang fucked up kasi may mga bata na nanonood. Oo. Ayun din. Kaya mo ba kami daan sa nangyari na yun? Or pwede rin namang hindi? Ayun. Ayoko nang pahabain pa yun, pero hindi siya magandang example para sa mga bata. So, huwag niyong gagayahin yun ha? Okay? Hindi niyo kailangan gawin yun para matamasa yung mga gantong type shit. Like, kung kaya niyo yun, i-showcase yung talent niyo na walang ganon, gawin niyo yun. Okay? Payo ko sa inyo yun. Huwag kayong madadala sa mga napapanood niyo. Bilang kuya niyo na rin. Mahal ko kayong mga bata, huwag niyong gawin example yung mga ginawa namin dahil sariling experiences namin. Yun yung shit nila eh. Yun yung shit na kumbaga, these are young kids na nagkakaroon ng emotions na lumaki lang talaga. Pwede nga hindi na televised talaga yun. Kumbaga mangyari na lang talaga sa kalsada yun, di ba? Nangyayari naman talaga sa kalsada yun. Kaso nga lang, ang naging sitwasyon namin ay pareho kaming kilalay. Kaya medyo naging... Sa tingin mo kailan natapos talaga yung na-de-escalate lahat? Nawala lahat, na parang nawala yung issue, nawala yung beef na yan. Nung nakaramdam na ng sarap ng buhay ang isa't isa. Ewan ko kung para sa kanila tapos na yun, pero para sa amin kasi ng grupo, hindi namin sila naiisip, ni kailanman hindi na namin sila naisip eh. Pag nag-uusap kami ng kaibigan ko, masaya yung mga kaibigan ko sa blessings nila, ganyan. Kung ano man nararanasan nila, ako mismo, hindi namin sila naiisip, kuya. Sobra. We're gonna move past that. Gaano ba talaga ka-importante ang beef sa industry na to? Sa hip-hop na to? Kasi ang dami pa rin kaliwat kanan. Kumbaga hindi lang, after nung shit nyo na yun, Kendrick Lamar, Drake Lamar, importante pa rin siya para sa akin, pero para sa'yo, sa tingin mo? Unang panahon pa lang, wala pang internet. Di ba may mga nagpapatayo ng mga lalaki para sa pwesto? So, nature na ng mga lalaki yun, makipag-kompetensya. So, wala nang bago dun. So, importante talaga siya. Foundation siya ng laro eh. And ayun nga, again, yung sa Kendrick tsaka Drake na beef, isipin mo, nag-benefit sila pareho dun number-wise. Both side, yung O-side din, yung oil gang, kumbaga number-wise, nag-boost din yan. I think, maganda siyang nangyari. Pero para sa akin, sana hindi na magka-pisikalan type shit. Alam mo, mag-bars kayo, kumbaga labas mo yung kanta mo, labas mo yung galing sa words mo. Napansin mo na may mga lumalabas na kanta na kung napansin mo after 2023, ang dami nagre-remix. Parang remix. Yung idea na ganito, yung mga kanta ng Soulja Boy, yung mga kanta ng mga iba't ibang sikat na artist na sa ibang bansa. Pero nalalabas siya, di ba? Parang ano masasabi mo tungkol sa ganong culture yung nire-remix yung kanta? Normal naman ang sampling dito sa
sa industriya na to, like nung unang panahon pa lang ginagawa na siya. So anong bago? Hindi may mga tao kasi nag-iisip na ano ba yan, kinuha sa ganito, kinuha sa ganyan, walang originality na ganito. Kasi yung mga music mo, ikaw hindi ka naman halos nagre-remix talaga, 'di ba? Lahat ng kanta ko ay wala akong pinaggayahan. O yun, 'di ba? So, sa mga tao na gumagawa nun, ano man sabi mo? Wala, kasi normal din naman siya eh. Normal naman talaga eh. Malay mo, dumating ako sa point na naggaganon na rin ako. Oo. So, walang bago doon. Like, ayun yung pinaka-normal sa music. Mm-mm. Siyempre, nai-inspire yung tao na yun doon sa mga una nilang ginawa eh, diba? So, feeling ko, mas nagbe-benefit pa nga doon yung yung mga artist na nakuwaan ng reference dahil, Oo. yo, kunyari, oh shit, thanks sa ano mo ha. Thank you sa shit mo ha. Like, na-revive ko siya ngayon. Oo. Ngayon, paano pag may nag-remix sa inyo? Sa'yo mismo nag-remix Masaya na ako. tao? Masaya ako. Ayun, masaya ako. Hindi ko nadaanan to kanina eh. Pero paano nga ba talaga naging part si Nate Man ng Ghost Worldwide? At ano ba ang Ghost Worldwide? Ang Ghost Worldwide, bukod sa pagiging music label, ang Ghost Worldwide ay samahan ng mga malulupit na tao. Sino yung mga part nito? Sino yung nag-start? Yun, si Ghost mismo. Si Ghost mismo yung nag-start. Siya. Sino nag-invite sa'yo dito to be part of it? Big shoutout kay Ghost dahil sa'yo lumupit kami ng mga artist at hindi kami mga supot na artist. Like, hindi kami capping and shit. Like, yun. Totoo kami mga artist dahil kay Ghost yun. Masasabi mo na napakalaking bagay talaga ni Ghost sa'yo. Oo, foundation namin yun eh. Kumbaga kuya namin yun eh. Sa laron pinasok namin na to. Kuya namin yun. Tinuro sa amin nun lahat. Lahat. Hindi lang sa music, kundi sa totoong buhay mismo. Kuya namin yun. May part na nagkahidwaan kayo eh. Ayoko na masyado i-detail to. Pero ano ba nangyari sa mga ganun? Yeah, personal matter lang namin yun. Pero, kumbaga, dumating lang sa point na syempre, makilalang tao. Pero yeah, okay kami. Sobrang okay kami. Like, yeah, parte ng laro. Kasama sa laro. Yung mga kagrupo mo, yung mga, I think nakikita ko na lagi mo kasama yan sila. Will Gisak, sina CKYG, which is pinsan mo nga, sina Rila Scrum, and si Ghost niya. Ano masasabi mo sa kanila ngayon? Sobrang proud lang ako sa kanila. Kung may masasabi man ako, like, proud ako. And continuous pa lahat ng nangyayari na to. Kumbaga, hindi pa to nagtatapos dito. Nagsisimula pa lang kami. Ang pananakop namin sa laro to, nagsisimula pa lang. Kaya kung nakakampante ka dyan sa pwesto mo, sasabihin ko sa'yo na kabahan ka. Nagsisimula pa lang kami. Naiisip mo ba to, Nate, na may time na mawawala lahat to? Yung fame, yung... Yeah, in-explain agad sa amin yun ni Ghost na hindi yan permanente. Oo. Hindi yan permanente, pero sulitin nyo while it lasts. May plan B ba? May parang after na to, gusto mo magnegosyo, gusto mo gumawa ng ganito, ng ganyan? As of now, walang plan B. Lahat ng... Yung plan A, gagana. Alam ko lang, gagana. Oo. Gagana yun eh, parang gagana. Paano pala nakilala to si na Ghost? Yeah, through internet, nung una. Pero kung sasabihin natin sa kung paano ko siya kilala mismo, like sa totoong buhay na naipakita niya sa amin ng totoong siya naman. Maliban kay Ghost, sino pa mga mentor mo? Si Kuya Jordan Tolentino. Si self-made millionaire. Yeah. Paano mo nasabi na nag-mentor siya sa'yo? Anong tinuro niya sa'yo na pwede mong maituro rin sa mga nanonood ngayon? Pagdating sa ang ano ni Kuya G sa akin, pagdating sa totoong buhay at sa pamilya, ganyan. Balance eh. Si Ghost dito sa mundong pinasok namin, industriya, laro, ganyan. Pagdating naman kay Kuya Jordan ay tungkol sa totoong buhay, kung paano gumanap sa totoong buhay, kung paano wag yung mga responsibilidad mo ay gampanan mo ng tama, maayos, ganun. Nag-love song ka after ng drill, diba? Ba't mo naisip yun? Parang sobra out of character yun eh. Kasi kung iisipin ng tao, villain ka na at that time, parang maangas ako ganyan. Tapos bigla ka nag-love song. Transition yun eh. Ba't mo naisip na gawin yun? Ayun yung pinasulat sa akin ng sarili ko eh. So, pipigilan ko yung sarili ko. Si Young MLB, si Melvin, God the Sauce. Halos lahat yan ng kanta nyo, Yeah, Melvin. si Melvin, gumagawa na. Ngayon, ano ba pinakaunang love song ni Nate na nalabas na? Hirap mong mahalin. Ayun yung unang love song ko. Paano chorus nun, sorry? Hirap mong mahalin, sabi delikado, nakalikod sa'yo ay di baril at sindikato. Post na. Ito, pop natin yan daw if hindi nyo pa napapahinggan. Pakinggan yan. Ngayon, nilabas na siya, nag-pop off. Yan na yung mga first career moves mo before drill eh. And yan yung nagbigay talaga ng numbers, di ba? Tama ba? Yeah. Ayun talaga. Anong nangyari nun afterwards? Daming experience, ganyan. Masaya yung ride ko na yun. Simula nung sa song na Hirap Mong Mahalin. Doon ko nakilala yung sarili ko pagdating sa love na
nausapin Mm. mismong sa sarili kasi hindi naman siya lahat kanta lang like sa tomboy din ako Experience experience. mo, tapos ang daming nakarelate eh. Diba? Yun, Dami. makadaming nakarelate sa ano eh. Yun yung part na after nun, nilabas mo yung Parehas Tayo. I think one of your biggest love songs yan eh. Tapos Yeah. parang na-TikTok siya, Oo, na-meme na yan. TikTok. Parang Parehas Tayo. Titig malagkit talaga yun. Titig malagkit. Kung ano maisip nila. Yun na yun. May mga tao na nagsasabi. Kung ano na- Naging meme siya, di ba? Naging Kung meme ano na lang maisip nila sa kanta. Daan mo naman kami doon. Daan mo naman kami sa kantang Parehas Tayo. Kasi isa sa mga pinaka-booming song mo yan eh. Ano yung inspiration? Ang inspirasyon ko sa kanta na yon, yung babaeng nakilala ko. Yung babaeng kasama ko tumanas ng pagiging malandi. Mm-hmm. Kaya parehas tayo malandi, di ba? Parehas tayo malandi. And sa Pilipinas pala, ang daming malandi. So, naka-appreciate ka di ba? Mga malalandi kayo ah. Pero yeah, masaya yung experience na yun. Pace ng buhay ko yun na unforgettable. From someone na nobody, tas parang, dati ba, hindi naman sobrang daming chicks dati, diba? Tas nakikita mo lahat, ang dami na lumalapit na chicks, yung mga gusto mo, yung mga sa tingin mong hindi mo kaya dati, nagsilipit na, do it mo na kung ano man. Anong nangyari kay Nate ba at that time? Medyo yung ugali ko, hindi naman ako palagante. So, hindi naman ako bumalik. Hindi ko naman ginantihan yung mga dating hindi pumapansin sa akin na babae. Like, casual lang. May konting pagkalito kasi hindi mo alam kung yung mga babaeng yun ay totoong gusto ka talaga o gusto lang yung pangalan mo. So, yun lang naman yung mahirap doon. Pero, na-manage ko naman siya na maayos na matukoy kung sino yung mga totoo sa akin. So sa tingin mo, hindi mo mamamahalin ng tao na ganun lang, na parang tingin lang sa'yo ay ganito. Oo, syempre. Negative yun, negative yun. Red flag yun. Mm-mm. Pag ang kilala niya lang ay yung star na Nate man ay hindi pwede kasi hindi naman ako araw-araw star eh. Mm-mm. Sa loob ng bahay, hindi naman ako araw-araw rapper eh. Alam mo yung tao lang din ako. Lalabas sa mga mall. Nakalabas ka ba sa mga Oo, mall? naglalabas ako sa mga. Parang ano, hindi ba sobrang dinudumog, mga ganun type shit? Maraming nagpapapicture pero nasa point ako ng karir ko na malapit na mangyari yun eh. Trinabaho mo Dumugin rin. talaga. Trinabaho mo rin eh. Pinaghirapan diba? ko yun. Oo, exactly. May tropa mga taga-Pasay, nakikita raw na nag-jogging ka minsan. Tapos ano sa city. Huwag na natin bagitin kung nagaganon ka pa rin ngayon kasi baka puntahan ka pa Hindi, doon. medyo hindi na ako napunta doon. Pero may time na yun na may mga meditation era mo na Hindi naman meditation pero yeah, ano lang, konting papawis lang, ganun. Tao lang din, casual lang. labas mo yung labas mo yung mga nasa katawan mo, Oo, diba? labas mo yan. Mga galit sa katawan mo, labas mo yan. So sa tingin mo, ang jogging nakatulong din talaga. Kumbaga nakatulong din sa yun na Hindi man yung exercise. jogging na buo, pero yung parang lumabas ka at magpaka-tao pa rin, ayun nakakatulong. Kasi mahirap malunod sa fame eh. Nung nalulunod ka fame nita, masabi mo na masaya rin talaga. Masaya, kung hindi ka magigising, masaya talaga. Masaya maging sikat eh. Masaya maging sikat, bibili mo gusto mo, kung sinong babae gusto mo, kung makukuha mo. Basta makamundong bagay nga lang siya. Tulad ng sabi ko kanina, distraction talaga siya. Kaya nga masaya, kasi na-distract ka eh. Kung hindi ka naman madidistract, kung hindi masaya yun eh, di ba? Nawawala ka ba sa game dahil sa mga lyric, sa mga ano mo, sa mga paggawa mo ng kanta dahil sa mga distractions na yan? Eh, nakakawala talaga siya, nakakaligaw siya. Pero on the other hand, okay din siya kasi nagkaroon ka ng bagong pwede mong pakantahin. Kung mag-experience na lang lahat yan eh. Experience na lang lahat yan eh. Hindi naman siya all negative pero hindi siya totoo na lahat yun negative. Kumbaga may mga naitulong pa rin yung mga experiences ko na yun. Sobrang masaya yung ride na yun. Pero gaya na sabi ko, masyado akong matalino para kainin ng mga makamundong bagay. Rihanna J, na dis na malambing. Ito yung kanina, di ba? Paano mo na-connect yan si Rihanna J? Upcoming yan upcoming artist, di ba? Parang nagkaroon na siya ng million niya. Si Louie kasi nagbabanggit sa akin, si Direk Louie, shoutout. Nakilala ko siya dahil, yung ate niya, si Ate Shashna, ay matagal na sa social media world. Kumbaga, nakikita ko siya doon as parang bata pa talaga. Like, nasasama siya sa mga videos ng ate, ganun. Pero, nung nakilala ko na siya sa totoong buhay, eto na, nung mga pumupunta siya sa mga shows namin, ganyan. May mga times na may show ako sa Cavite, ganyan, pupunta siya doon, nanood siya kasama boyfriend niya. Doon ko siya parang nakita na, support tong batang to sa akin. Oo. Kumbaga, napasok din siya sa ganung world na hip-hop, di ba? Tapos, sinong nakipag-connect para malabas yung kanta? Diyos. Ang Diyos. Oo nga pala. Yan yung nagbigay ng path. Yeah. Tapos hindi mo alam, ang daming kanta na nalabas, di ba? Ang daming, nalabas yung kanta, tapos nalagay ka pa sa Spotify, Kalye. First time ba yan na
Hindi ba na ano? Ay, yung performance sa person. Diba, Medyo masaya, diba? masayang Iba rin experience. yun. Iba. Yung baga, nadala ka doon sa area na yun. Nadala. Sobrang thankful ako kay Rihanna J, pati sa mama niya, si Tita, na kumbaga kung hindi rin kasi nila pinush yun at hindi rin namin magagawa yung song. Baby Blood. Baby Blood is, kung hindi nakakaalam pa, kapatid ni Nate Man. Kapatid ko, mga bunsong kapatid ko. Brothership. Kamusta ang brothership? Paano napasok naman? Sa point of view mo lang, sa tingin mo ba na pumasok siya dahil ikaw nakita niya sa'yo? Oo, nung una dahil syempre, sumisikat kuya niya, nakikilala sa pagkanta, syempre na-inspire yung bata. Pero sa career niya, siya talaga lahat yun. Oo. Siya yung lahat, siya lahat yun. Bigla sa kapatid ko. Kahit makulit yan minsan, sobrang lupit niyan. Abangan niyo yung project niya, magkakaroon ata siya EP or album type shit. Pero abangan niyo yung kapatid ko si Baby Blood, ang pinaka-pogi ng hip-hop ngayon. Tangkad din nun Mas matangkad ba sa'yo yun? Mas matangkad siya sa akin ngayon. And very young yun I think, hindi lang 18 siya or 17 nagkakasama pa rin kayo ngayon? Oo, magkasama kami madalas ng kapatid ko. May kanta ba kayong dalawa? Hindi kami ganun gaya ng sabi ko, pagdating kasi sa career, medyo hindi kami, alam mo yun, halika dito, parang ako ba sa hindi. Karoon namin ng isa't isa. So, meron kami mga ilang kanta pero mga solid na kanta. Pero, magaling kasi yung kapatid ko Magaling yung kapatid ko. Hindi ko na siya kailangan i-guide pa na pagdating sa music. Alam niya yung ginagawa niya sa music. Advance siya Hindi niya ginamit yung kuya card na, hindi sikat kuya ko, gusto ko rin. Hindi niya ginamit yun. Like, pinaghirapan niya yun kung ano mo meron sa kanya. Some of these days, sana makagawa kayo ng EP man or album. So, wala lang, parang brother shit. Ang ganda pakinggan Kung isipin mo, ang ganda pakinggan. Ito yung style mo, At saka sobrang close nyo yan Ang mas sobrang kilala siguro yan. Hindi sure pero sobrang kilala ako ng kapatid ko. Galing kayo sa simula Kung sa tao, ang pinaka nakakilala sa akin kapatid ko. Ayan, ang ganda. Making music ngayon, na mga bago mong music, what inspires you? Nag-i-inspire sa akin ngayon yung sarili ko para mas maging better pa ako. Ayun yung nagbibigay sa akin ng apoy, yung sarili ko, yung sitwasyon ko dati, kung ano man ako dati, buhay dati. Ayun nagbibigay ng apoy sa akin na mas kailangan kong galingan, mas kailangan kong lupitan, mas kailangan kong sipagan, mas kailangan kong ayusin para makita ko yung sarili ko na sa malaking litrato naman. Bigger picture. Gusto ko makita si Nate Man sa billboard, mga ganyan, mga hindi naman siya pamantayan na kailangan mo malagay doon. Pero kung malalagay tayo doon, nakatadhana na mangyari yun. Of course. Eventually, naniniwala nga ako lahat ng artists ngayon. Gusto ko lang ma-push lalo yung hip-hop ba? Yung sa culture natin na hindi lang artista yun nandyan, hindi lang influencer yun nandyan, mga hip-hop artists yan na naglalabas ng music nila at pinaghihirapan nila. Kasi deserve yun deserve ng Ghost, deserve ng kung sino mang grupo na malagay, especially kung masipag talaga kayo na ginagawa niyo yung craft niyo. One of these days tayo lahat sana malagay. Oo, lahat tayong mga hip-hop, posible naman di tayo malalagay doon kasi Papunta na rin pinaghihirapan din naman natin tong ginagawa natin at sobrang ang daming matang nakatingin Kumbaga, bakit hindi? Yun na lang naman bakit hindi, 'di ba? Yung mga hate, Nate, ang daming may mga hate talaga kasi galing sa ganito, galing sa ganyan, tapos mga iba't ibang klaseng tao. How do you handle hate? Ang hate ay nanggagaling sa baba. Walang nag-hate na sa taas. So, kung paano ko siya hinahandle ko lang siya na hindi talaga maiintindihan ng tanga tong mga ginagawa namin. Pero may time din, lalo na nung umpisa. Kaya ako dadaan din naman ako sa hate na parang tanginan to. Ba't kaya ito mag-isip to? Binibigyan ko na nga ng libreng content, podcast, or music, di ba? Ba't ganyan pa rin kayo? Tao lang din sila. Tao lang din sila na nakakaramdam ng inggit, lungkot, saya lahat. Mga siguro pag nag-gets mo na kung ano pinanggagalingan, kung ba't ganun sila, medyo maiintindihan mo sila at maunawaan mo kung ba't sila ganun. So, nasa punto ko na naunawaan ko kung ba't sila ganun. Baka may mga pinagdadaanan sila. Ganda na. Nakita ko yung maturity mo from that level na dati kasi nakikita ko kasi talaga Nate, correct me if I'm wrong. May mga kapatid talaga na nakakarinig tayo ng masama, nakakarinig tayo na masama. Hindi, mapatulang ko to kasi alam ko mas malupit ako sa'yo, ba't mo ako ginaganyan? Pero yung nangyayari, parang binibigyan mo lang din sila ng kapangyarihan sa'yo di ba? Which is, I don't think mas natutuwa sila. Yung energy mo napupunta sa mga bagay na kung ano yung gusto nila nangyari. Kahit na-hit na sa comment section yun na, ay, ganyan, kung pinatulan mo yun. Kahit isa lang ngayon, dadami lalo yung hate yan para patulan mo rin sila. Mga tao, they feed off of that Alam mo yun, ng reaction ng ano. Ang pinakita mo sa mga artist na bago na nakakatanggap ng hate, ano masasabi mo sa kanila? Kasama sa laro. I think, kung may hater ka nga, you made it Alam mo yan? Di ka malupit, pare, kung wala kang haters. Di kasi ako play safe
pinaparami papers. Bars pa ba yun? Bars pa Yeah. ba yun? Ha? Ano tayo? Para palabas na, abangan nyo na lang Ay, mga hindi. kanta. Wala pa. Okay. Okay ang mga birada. Binibigyan tayo ng mga snippet ni Nate Man. Excited kami doon na maglalabas ka pa. I think maglalabas ka ata ng mga drill songs na tapos mga love songs ulit, di ba? Gusto ko lang linawin, hindi ako drill artist, musikero ako. Lahat. Hindi ako makakalimutan ng laron to, kaya kong gawin lahat ng klase ng kanta. Ayun ang masasabi ko. Hindi ako drill artist, isa ako musikero. Yun yung mga pinakamalaking bigay talaga. Ang mga artist nga, hindi naman kami rapper eh. Hindi naman tayo rapper eh. Artist kami. Kumbaga, madami kaming kayang gawin. Wag mo kami i-stuck dito. Oh. Wag mo kami i-stuck dito sa isang lugar kung saan kami magaling kasi kaya namin lahat. Tumutugtog ka sa mga big stages. Tapos, nakikita ng mga madaming tao sinasabayan lahat ng mga kanta mo. Anong feeling nun? Ayun yung pinaka masarap sa feeling bilang artist dahil napapatunayan mo sa sarili mo na may napapasaya ka. Sa pera. Hindi ako tumutugtog, kaya na sabi ko kanina, hindi ako tumutugtog para sa pera. Pinaka sobrang regalo sa akin pag nakikita ko na yung mga tinutugtugan kong tao ay nakangiti sila at nakaka-relate sila somehow sa mga experiences na nararanasan ko. Nagiging bibig ako ng isip nila. May mga message ka about for all the fans ngayon dito na nakikinig na nakita yung Nate Man na bago, na iba na yung style, iba na yung paano mag-isip. Para sa mga fans ko, salamat sa inyong lahat dahil sinamahan nyo ako sa ride na to. At kailangan kong manatiling totoo sa inyo. Pasensya kung nagkaroon ako ng mga pagkakamali o mga paniniwalang baliko, pero nais ko lang sabihin at ipaunawa sa inyo na tao lang din ako. Pero sana makatulong sa inyo yung mga experiences na nararanasan ko na sinishare ko sa inyo para malutasan nyo din yung mga pinagdadaanan nyo. At salamat kasi hindi man kayo ang pinakabuong dahilan kung ba't nasa akin to, ay malaking kasangkapan kayo. Nais ko sabihin sa inyo na marami pa akong mga kanta na palabas at kung isa ka sa fans ko na nangangarap din, kayang-kaya mo yan at naniniwala ako na ang Diyos nakatingin sa'yo. Ginagabayan ka sa biyahe mo, maabot mo lahat ng gusto mong maabot. Walang taong pwede magsabi sa iyo na hindi mo kaya. What can we expect from Nate Man sa mga ngayon 2024 kahit sa unang 2025? Huwag na kayo mag-expect, panoorin nyo na lang. Kung nag-expect kayo, mabibigo lang kayo. So, panoorin nyo na lang, tapos i-appreciate nyo na lang. Patapos na tayo, Nate. Bigyan mo ako ng 5 album or 5 artist na nagbago ng buhay mo. 5 album o 5 artist? Pili ka lang or album or artist na sa tingin mo. Artist na lang. Oo. Bigyan mo sa local tayo. Ay, hindi. Sige, international. Sige, sa local, unahin na natin sa sige, local. sige. Local tayo. Oo. Shanty Dope. Shanty Dope. Flo G. Looney. Mga nagbago ng buhay. Oo, yung sa tingin mo. Si Nate Man, binago niya buhay ko. Idol ko siya. Siya ang pinakamagaling sa paraan niya. Ako may last. Kailangan natin ibigay kay Sir Francis M. At kay Glock 9. Kasi foundation yun sila. Sinoundtrip mo rin talaga to. Soundtrip bro. Sinagad talaga na. Sa tingin mo yung style mo, parang nakuha mo rin ba sa mga to or hindi ko nakuha sa kanila pero malaking inspirasyon sila sa akin. Pero may mga napulot ako sa kanilang aral. O madami ako natutunan, skills, ganyan, pagiging kapwa-tao. Ayun yung mga binanggit ko na artist, mga mabubuting tao yan. Ramdam. I don't think nadadalhin sa taas yan kung wala lang na ganyan lang yan eh. Nabibiyayaan yung mga taong totoong mabait eh. Alam mo. Totoo yun. Naging religious tayo bigla pero okay lang. Down naman. International. 5 artist na sa tingin mo nagbago ng buhay mo. J. Cole. Love Yours. Yeah, Love Yours. Okay Si Drake sa ibang side, like sa pagdating sa pagmamahala, Nate Man pa Drake. Sino pa ba? Like mahilig ako makinig pero yun, si J. Cole, si Drake. Mga babaeng artist, mahilig din ako makinig. Like Summer Walker. Sila Lil Durk, King Von. Yeah. Kaya sa drill side na. Sa drill side. Bigyan mo naman ako ng 5 artist na gusto makatrabaho ni Nate Man. Number one, si Flo G.
Number 2, si Looney. Kasi nag-usap na kami ni Kuya Luns nung Yes, nakaraan sir. nung Yes, nakita sir. kami sa event ng birthday ni Ate Shashna. Sabi niya gawa daw kami 2 kanta, tag-isa kami. Solid. Shanty Dope. Gusto ko makatrabaho ulit sa CKYG. Mm-mm. Pinsan ko. Pati yung kapatid ko si Baby Blood yan. Ayun talaga. Yun talaga hinihintay natin. Si CKYG, parang kamusta naman siya pala? Pinsan mo siya, di ba? I think kasama mo siya sa ups and downs type stuff. Totoo. Daan naman kami kay CK. Kumbaga, how is your bonding? Ano yung kasama? Hindi ko na kayo masyado nakikita sa labas actually. Kasama ko si CK sa lahat, sa up and downs, away, problema, ganyan. Pero nasa point na kami na tumatanda na rin kami at kailangan namin maging man enough para i-handle ang mga isa't isa naming problema. So, Oo. I think may baby ata siya. Oo, may di ba? baby siya. Kumbaga, May I think baby na busy siya sa area na yun. Iba din eh. Iba din yung I think iba rin fatherhood. Oo. Kayo si Nathan sa father na. Yes. Kayo ba kami daanan doon sa pagiging fatherhood na yun na bata ka pa noon eh nung Mahirap nilabas din yung pace ng pagiging tatay, pero kayang-kaya naman. Pero, yun. Ginagawa tayo palagi ng Diyos para mas maging maayos tayo, para magampanan natin ang responsibilidad natin ng tama. And mabibigay mo to sa bata na to yung mga bagay na hindi mo nakuha ng bata ka. Yung anak ko ang magbe-benefit lahat ng pinaghirapan ko. Big shoutout sana ako si Davon Dirk. Pag lumaki ka, mapapanood mo to. Mapapasabi, ang lupit ng daddy mo. Daddy mo ay legend. Legend, icon, superstar. Yeah. Baka may gusto kang sabihin sa kanya sa future niya. Sa future na mapapanood niya. Kasi andito naman sa YouTube forever. Nak, tao lang si daddy mo at nagkakaroon siya ng pagkakamali, pero hindi ibig sabihin sa lahat ng oras ay mali siya. Kung may mabibigay man ako sa iyo mensahe ay sana harapin mo ang mundo ng matapang ka, kayanin mo mag-isa balang araw dahil hindi sa lahat ng oras ay nandirito ako. Pero lahat ng mga ginagawa ko to, alam kong magiging aral sa'yo at magiging pamantayan mo rin ako sa buhay. Hindi mo kailangan gayahin o iduluhin ako, pero may mga makukuha kang aral sa buhay ko. And again, maraming salamat kay Nateman sa paglapag sa Dial 7. Lahat ng mga socials niya lalapag natin dito, ipopost natin dito, i-follow mo siya. May bagong page, diba? May bagong page, Nateman Nation. Sa Instagram ko, Nateman Nation. Sa Spotify ko, Nateman. Sa Facebook ko. Labas natin lahat. Ito lang. Oo, Tapos nahack yung before eh, no? nahack yung page ko. Pero Gagi ang hassle nun, ha? okay lang yan. Kaya malapit naman ako eh. Ganda nun. Kasi isipin mo, ibang artist yan, ha? Para tangina yung 100,000 followers ko, di ba? Wala yun. Followers yun. Nagsimula nga ako. Wala nanonood sa akin. Kaya natin palagi yung from the scratch. Kaya yun. Pag malapit na kaya mo, hindi ka na mangangamba. May lowest point ba si Nateman after nung sumikat siya? Meron, pero paano mo nilaban yun? Paano mo parang, sige, game na nga ulit. O parang start up ulit ako. inangat ako ng Diyos. Baba ko yung sarili ko pandalian, pero alam ng Diyos na mabuti akong tao, kaya inangat ako ng Diyos. Okay. Maraming salamat sa Salamat. umabot kayo sa dulo ng podcast natin. Subscribe kayo dito kung ano. Maraming salamat mga tropa natin dyan na nanood. Thank you sa pagsubaybay. And if you like the artist, book nyo sila, bayaran nyo ng tama. And again, this is Dial 7, Dial 9. For the artist, by the artist. Peace. If you fucks with the podcast, subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat.